Hello, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa inyo. Ah, Nandito na naman po tayo sa ating Bible reading or Bible study ngayong tanghali or hapon ngayon. Bali magwa 1 p.m. na po. So, dito po tayo ngayon magbabasa sa mga ngaral pa rin or Ecclesiastes ng chapter 12 verse 1 hanggang 3. Yun po ang ating babasahin ngayong tanghali, ngayong hapon na ito. So, mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa chapter 12 verse 1 hanggang 3 po, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Manalangin po tayo. Yes Lord, Father God, salamat pong muli sa araw na to, sa pagkakataon na naman na binigay mo upang kami makapagbasa, makapag-aral, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita, Father God. Father God, samahan mo po kami sa pag-aaral namin ngayong hapon na to, Father God. At upang ito ay lubusan naming maisa puso't sa isipan, lalo-lalo na maintindihan namin ng maayos, Father God. Nawa ako po ay gabayan mo, turuan at samahan, Lord, upang ito'y maihayag ko, maishare ng mas maayos na tama at puro salita mo lamang, Lord, nawa ang lumabas sa aking mga bibig, sa aking bibig, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Po, sabi po ulit dito, himayin po natin dahan-dahan ang mga talata po dito sa chapter 12. Sabi po dito, verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Sabi po yan sa verse 1. Alam po natin lahat, ang ating manlilikha ay ang ating Diyos na lumikha ng lahat na meron. Lumikha ng buong mundo, ng ating daigdig, na lahat na meron ang ating mundo. Siya ang lumikha sa atin, sa hayop man, sa lahat ng bagay. Siya po ang ating dakilang manlilikha. Alalahanin daw po natin siya sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Tamis na, nga, sabi nga yan, tamis na ng mabuhay. Yung nga po yung paano kung dumating na yung time na tayo nga ay, yun nga ay matanda na, bukod sa matanda na, tayo pa ay may karamdaman. Paano pa natin malalasap, madarama yung mabuhay ng maayos at masarap. Yung tamis daw ng buhay, paano pa natin yun malalasap ng masarap at matamis kung tayo po ay nakahiga na o nakaratay na sa kama ng karamdaman. Hindi ba po? Kaya po sinasabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno na ng kaguluhan. Di ba? Kasi habang tayo ay nagkakaedad,
Nadadagdagan na po ang ating mga suliranin. Nadadagdagan na ang ating mga isipin sa ating buhay. Di ba po? Nadadagdagan na lalo-lalo na yung ating mga puti sa buhok. Ating isipin, suliranin, o sabihin na rin natin nadadagdagan na yung ating mga gastusin, habang tumatagal ang panahon. Hindi kagaya nung kabataan pa o nung mga bata pa talaga na wala pong iniintindi kung di kakain lang, maglalaro, matutulog, kakain, maglalaro at matutulog. Yun po lang sa kabataan hanggang sa sila dumating sa mag-aaral na ng halimbawa prep or kinder, di ba po, or grade 1, ang iniisip lang nila ay yung paggising sa umaga, mag-aalmusal, maliligo, mag-uniform, papasok, mag-aaral, uuwi, maglalaro ng konti, kakain, matutulog. Ganun na naman araw-araw, ganun po ang isipin ng mga kabataan. Pero habang dumarating ka na ng high school, nadadagdagan na po yan. Nadadagdagan na yung mga isipin. High school, yung iba dyan ay, nakakapag-isip na ng magtrabaho. Nadadagdagan na po yung kanilang alalahanin at iniisip. Yung iba ay nag-iisip na mag-girlfriend o mag-boyfriend. Nadadagdagan na rin po, no? Yung iba naman ay iniisip na ng mas maaga yung pag-a-abroad kagad, sa dala ng ating mga buhay. So nadadagdagan yung ating mga isipin hanggat nadadagdagan din yung ating mga edad, college, yan na, dumarami na. Yung iba hindi na nga nakapag-college, nagtrabaho na. Yung iba naman nag-asawa na. So mas marami nang silang isipin. Kumbaga nadadagdagan, marami nang iniisip. Hindi na nila kuminsan nadarama yung tamis ng buhay. Yung buhay na maayos. Kumbaga sa dami na ng isipin, suliranin at dapat gawin sa buhay, yun po ang ibig sabihin ng alalahanin mo ang iyong manlilikha. So ang sinasabi po sa atin dito, alalahanin natin yung ating manlilikha hanggat bata pa tayo. Hanggat bata pa yung ating mga mahal sa buhay, mga anak, pamangkin, ituro na natin yung unang-una, yung pagmamahal sa ating Diyos. Yung tamang pananalangin, tamang takot sa Diyos, upang dahan-dahan pa lang sila na lumalaki, nagkakaisip ng maayos, naiisip na nila na dapat manalangin, magpasalamat sa lahat ng biyaya, magpuri sa Diyos, at makilala nila ang ating Diyos na buhay, na ating manlilikha, dahan-dahan, para mas maging maayos yung kanilang paglaki. Di ba po, yung kanilang taon-taon na nadadagdagan pero nakikilala nila ng gusto ang Diyos, mas magiging maayos yung kanilang pamumuhay, mas magiging maayos yung kanilang puso at kaluluwa, hindi po ba? Dapat po ganun. Pero tayo man, na nakakakilala na sa Diyos, na nagbabalik loob, ay dahan-dahan din na nakakakilala. Hindi pa man huli ang lahat. Medyo tayo po ay sabihin na natin na nadagdagan na ng edad at pumuti na ng konti ang ating mga buhok. Pero may chance pa tayo, may pagkakataon pa tayo. Yun ay bigay ng Diyos na pagkakataon upang siya ay makilala pa natin ng lubos, upang magbalik loob sa Kanya, upang maging maayos pa ang ating mga buhay, ang ating mga daraanan, upang maging matuwid pa ang ating mga tatahakin, maging maayos, maging tama, at maging mas matagumpay pa. Dahil nga nakakakilala tayo sa Diyos, nagbabalik loob tayo sa Diyos, mas magiging maayos yung ating mga pamumuhay. Hindi ba po? Kagaya po kahapon na ating binasa at pinag-aralan kahapon na alisin na raw natin yung ating puot o galit sa ating mga puso, upang makapamuhay tayo ng maayos. Alisin na natin yung mga isipin na hindi maganda. Alisin na natin sa puso at isipan natin yung galit, sama ng loob, tampo. Alisin na po natin. Kasi hindi po tayo makakapamuhay ng mas maayos kung puro galit, tampo, asar, yamot ang ating naiisip. Di ba po? Kaya dapat ngayon pa lang, turuan natin ang ating mga anak, ating mga kapatid na nakababata sa atin, tayong lahat, alalahanin natin ang ating manlilikha. Bago pa dumating ang araw at taon na puno na ng kaguluhan, habang tumatagal, nadadagdagan ng kaguluhan. Di ba po? Ng ating puso't isipin. Mga isipin po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating buhay.
Sabi po sa verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Na po, ulitin ko lang sa verse 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Yun po, lahat po naman tayo darating doon sa ganong pagkakataon. Yun po ay ang kamatayan. Yung matatabunan na, mawawala na ang sikat ng araw, hindi na natin makikita. Ningning ng bituin ay hindi na natin makikita kapag tayo ay kinuha na ng ating Diyos. Tayo ay nawala na, kung tayo ay nawala na sa lupa, kung tayo nahiga na sa isang kahon, ay hindi na natin maayos ang lahat. Wala na tayong magagawa. Kaya hanggat may pagkakataon pa, hanggat may lakas pa tayong natitira sa ating buhay, gawin na po natin ang tama. Alalahanin natin ang ating Diyos na lumikha. Isipin natin, pag-aralan mabuti at sundin ang mga katuruan ng ating Diyos na nasa saad sa ating binabasa, sa ating Biblia. Sundin natin ang Diyos. Lumapit sa Diyos, magbalik loob. Magmahal ng totoo, magpatawad at magpakumbaba. Yun po dapat ang ating gawin. Sundin natin ang Diyos, ang mga kanyang mga katuruan upang humaba pa, sabi nga sa Biblia, upang humaba pa ang ating buhay. Upang maging mas malakas pa tayo, upang maging mas matalino tayo, hindi tayo maging mangmang, maging maayos ang ating puso at isipan, lalong-lalo na maging malinis ang ating puso at kaluluwa sa pagsaliksik ng salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga katuruan. Huwag na nating antayin na tayo po ay manghina. Huwag na nating antayin na yung mga mahal natin sa buhay, dumating yung pagkakataon na mahina na, ni halos hindi na makasagot sa ating mga sinasabi, kundi tutungo na lang, kung minsan ay luluha na lang, pero wala na silang magawa. Pero tayong malalakas pa, gumawa po tayo ng tama, gumawa tayo ng paraan upang maihayag natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Sa lahat po, sa ating mga mahal sa buhay, maliit pa man yan, mas maganda para paglaki niya ay may takot siya sa ating Diyos. Sa ating kaibigan, mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, isama natin siya o himukin, dalin sa ating Diyos upang sila rin ay maligtas, upang sila rin ay makabahagi sa pagpapala ng ating Diyos. Dahil nga po ang salita ng Diyos ay kayamanan ng ating mga buhay, kaligtasan ng bawat isa at karunungan ng lahat ng tao. Yun po ang kailangan natin. Sabi po dito sa verse 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Darating po din kasi lahat yun. Huwag na natin antayin yun. Yun po ang sinasabi sa atin ngayon. Ulitin ko lang, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Yung mahina na po talaga, minsan hirap ka na talagang maglakad. Mas gusto mo na yung nakaupo na lang, nakahiga, tatayo ka, madali ka nang mapagod. Huwag na po nating antayin. Bago manghina ang iyong mga bisig, ni halos hindi na tayo makabuhat ng mabibigat ng kagaya ng binubuhat natin dati. Humina ang mga bisig, huwag na po natin antayin yun. Bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod, baka magkaroon na ng rayuma, huwag na natin antayin na manghina, katawan, bisig, tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin. Excuse me po. Alalahanin mo bago
Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Lumabo ng lumabo. Hanggang sa dumating ang time na hindi na natin mabasa yung dapat nating basahin, lalo-lalo na ang salita ng Diyos. Huwag na po natin yung antayin. Sa bagay, may salamin, darating yan ng time, kada salamin ng salamin, baka lumabo pa yan lalo. Hindi na tayo makapagbasa. Kagaya nga rin po, di ba, yung isang ating Bible reading na mawawala ang salita ng Diyos. Huwag na po natin antayin yun. Dahil sinabi ng Diyos, darating at gagawin niyang mawala ang salita ng Diyos. Hahanapin natin ngunit hindi na natin makita. Kaya huwag na natin antayin. Huwag na natin antayin na lahat ito'y mangyari sa atin. Ang manghina, ang malubugan ng araw, ang magkubli, ang sikat ng araw, magdilim, ang buwan, humina ang katawan, humina ang bisig, bago mawalan ng lakas ang ating mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi. Huwag na natin antayin mabungi pa ang lahat ng ngipin at puro pustiso na ang lahat. Ano po? Alalahanin mo siya bago lumabo ang iyong mga mata at tuluyan ng hindi tayo makapagbasa ng salita ng Diyos. Ano po? Huwag na natin yung antayin. Sa bagay, sasabihin ng iba, pwede naman makinig. Meron naman magpipreach, meron namang mapapanood. Paano mo siya pipindutin sa iyong cellphone kung hindi mo naman siya makita? Mag-uutos ka po, di ba? So, huwag na natin antayin. Ngayon po ang oras at panahon upang tayo ay magbasa, kilalanin ng Diyos, saliksikin ang kanyang mga kagilagilalas, kamanghamanghang ginawa noong araw hanggang ngayon. Ano po? Saliksikin natin, pagbulay-bulayan natin araw at gabi ang salita ng Diyos. Huwag na nating antayin na halos kahit ang kanyang aklat ay hindi na natin mabuhat. Hindi po ba? Isipin natin po yan. Alalahanin po natin yan. Simula ngayong mga oras na to, kayong mga nakakakinig, kayong nakakapanood sa ating Bible reading or Bible study ngayong hapon na to, mag-isip-isip na po tayo. Akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag na po puro galit ang nasa puso. Hayaan mo siya. Huwag po ganun. Malaki na yan. Alam niya na ang tama at mali. Hindi po dapat ganun. Dapat po tinuturuan natin siya. Sila, kinakausap ng maayos, sinahayag natin ang salita ng Diyos. Upang sila rin ay madala natin sa ating Diyos, magbalik loob, makakilala sa ating Diyos. Madala natin sa kaligtasan. Madala natin sa pagpapala ng ating Diyos upang sila rin ay makabahagi ng pagpapala ng ating Diyos. Ano po? Yun po ang dapat natin alalahanin. Ano po? Sabi po dito, mayroon po dito sa chapter 11 verse 9. Ano po? Sabi po dito, sa English po, sabi po dito, advice to young people. Young people, enjoy your youth. Be happy while you are still young. Do what you want to do and follow your heart desire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Di ba po? Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. I-judge ka rin pagdating ng time. Meron kasing nag-iisip o nagsasabi na i-enjoy ko ang aking buhay. I-enjoy ko ang aking pera. Bibili ako ng gusto ko, kakain ako ng gusto ko, iinom ako hanggat gusto ko. Ano po? Sinasabi yan, magala ka binata sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Okay, fine. Gusto mo yan, gawin mo yan. Pero sana, nawa, wag mong kakalimutan
Tandaan mo, tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Lahat ng ating ginawa, yung ipagsusulit natin yan. I-judge yan ng Diyos. Tatanungin tayo ng Diyos, ano bang ginawa mo nung panahon na ikay malakas pa, nung panahon na ikay bata pa, nung panahon na ikay nasa lupa pa, ano ang ginawa mo? Anong sasabihin natin? Di ba po? Nagpakayaman ako, Lord. Binili ko lahat ng gusto ko. Namigay naman ako. Uminom ako hanggat gusto ko. Nagpakaligaya po ako. Yun po ang isasagot mo. E paano kung ang ginawa mo, bagaman hindi ka man ganun kayaman, simpleng tao ka lang, pero sinaliksik mo ang salita ng Diyos. Hinayag mo ang salita ng Diyos. Shiner mo ang salita ng Diyos sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Naakay mo sila, naligtas mo ang kanilang mga kaluluwa, nakabahagi sila sa pagpapala ng Diyos. Hindi ba mas magandang, Lord? Bagaman hindi ako nagpayaman, hindi ako naging mayaman, no? Hindi ako nakabili ng lahat ng gusto ko. Pero salamat, Lord, dahil nakakain kami ng sapat at tama, 3 beses ang araw, minsan 4. At ang ginawa ko, Lord, nagbasa ako ng iyong salita. Hindi ko lang siya binasa, hindi ko lang siya sinapuso't isipan, kundi ibinahagi ko po ito. Marami po akong naakay sa aking mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, may mga naakay din po ako. Nasharean ko sila ng iyong mga salita at sila'y nagbalik loob. Salamat sa Diyos. No? Pagka yun ang sinabi natin, sasabihin sa atin ng Diyos, makikita pa lang niya tayo, no? Dahil yun nga ang ating ginawa. Nag-share tayo, hinayag natin ang kanyang salita. Sumunod tayo sa ating Diyos. Diba? Sasabihin sa atin na sasalubungin tayo ng Diyos. Welcome, my good and faithful servant. Yun po ang sasabihin niya. Welcome tayo sa ating Diyos. Napakasarap nun. Napakasarap nun. Di ba po? Di ka man mayaman. Pero pinilit mong maging maayos, makapag-share. Pinilit mong maging mabuti. Una sa Diyos at sa kapwa. Pinilit mo, inayos mo. Ano po? Talagang nagsaliksik ka, nag-aral ka, binasa mo, shiner mo. Kahit nasa simpleng paraan lang, marami kang nashiran, maraming nabago buhay. Ano po? Dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa binigay niya sa iyong sipag, talino at lakas na loob, marami kang naakay. Iyon po ang sasalubong sa atin ng Diyos. Welcome. Welcome po tayo. My faithful servant. Sabi niya, welcome my good and faithful servant. Sasabihin niya po yun. Dahil naging faithful tayo, na ihayag ang salita ng Diyos. Faithful tayo na lumapit sa Kanya. No? Na nag-aral ng Kanyang salita. Nagbahagi. Naging maayos ang iyong puso. Pinilit mo, pinanalangin na maging mabuti kang tao, maging maayos ang iyong puso at isipan. At naglingkod ka ng maayos kahit sa simpleng paraan lang. Welcome tayo sa tahanan ng ating Diyos. Amen po. May isa pa po ako lastly, no? Sabi po dito sa chapter 12 pa rin. Ito naman ay verse 13, ano po, hanggang 14. Excuse me po. Sabi po dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakinggan niyo po yon. Napakaganda po ng sinasabi. Di ba po, sa aking Bible reading din ng mga nakaraan, sinabi ko rin yung purpose natin kung bakit tayo pinanganak, kung bakit tayo binigyang buhay ng ating Diyos dito sa daigdig. Ang purpose po talaga natin ay yung maglingkod sa ating Diyos. Maglingkod ng totoo, ng taos-puso't kaluluwa sa ating Diyos. Yun po ang reason kung bakit tayo nandito. Kung bakit tayo binigyang buhay ng ating Diyos. Kasama na po yun yung ating pag-aaral, no? Para makahanap ng maayos na trabaho. Magtrabaho ng maayos at tapat, kasama po yan.
Kung business na tama at tapat din, walang niloko, kasama po yan, ano po. Hindi po kasama dyan yung puro kalokohan lang. Hindi po kasama dyan yung nandaya ka. Hindi po kasama dyan yung nanlamang ka, nanakit ka. Hindi po kasama dyan yun. Hindi po yun ang purpose ng ating Diyos kung bakit tayo binigyang buhay dito sa mundo. Ang purpose niya maglingkod, gumawa ng kabutihan, sumunod sa Kanya, magmahal ng totoo, magpatawad sa lahat na nagkakasala at magpakumbaba sa bawat isa. Yun po ang ating purpose. Kaya ito po sa 13, inuulit na naman po. Sabi po, ulitin ko lang, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun po ang sinasabi. Yun po ang katungkulan ng tao. Nandyan po. Sa Tagalog, yung mangangaral po, chapter 12, verse 13 hanggang 14 po yan. Ecclesiastes po, 12. Verse 13 hanggang 14. Ulitin ko lang to. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. Tayong lahat, matakot dapat sa ating Diyos. At sundin natin lahat ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ang katungkulan ng lahat ng taong ginawa ng ating Diyos. Verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ulitin ko lang po, 14. Lahat ng gawin natin, tayong lahat na tao, hayag man o hindi, natatago man yan, akala natin na hindi nakikita ng Diyos. Mabuti man yan o masama, ipagsusulit natin sa Diyos ang lahat ng ito. Ng ating mga ginawa, nilihim mo man yan o hindi, masama man yan o kabutihan. Yun nga yung sasalubong sa atin ng Diyos. Dahil naging mabuti tayo. Sabihin natin, yes, lahat tayo makasalanan. Nagkasala tayo, nagkamali tayo, nagkulang tayo. Sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Pero dahan-dahan nating inayos. Kinilala natin ang Diyos. Nagbalik loob tayo. Nagsisi tayo ng buong puso't kaluluwa sa ating mga kasalanan. Patatawarin po tayo ng ating Diyos. Nagpatuloy tayo hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. Although, ulitin ko lang, tayo nagkasala noon. Nagkamali, no? Nagkamali sa ating Diyos, sa ating kapwa. Nagkamali, nakasakit. Ano po? Pero dahan-dahan nating inayos ang ating buhay. Dahan-dahan, ano po? Sinaliksik natin ang salita ng Diyos. Kinilala natin ng gusto ang ating Diyos. Nagbalik loob tayo ng taos puso at kaluluwa. Nagsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. Patatawarin tayo ng Diyos. Yan po ang sabi niya. Kaya yan po, ang lahat ng ginawa natin, bagaman nakagkasala, pinatawad na po yun ng Diyos. Kalimutan na natin yan. Ito ang gawin natin yung ngayon. Yung magpakabuti, lumapit sa Diyos, magbalik loob, magsisi sa lahat ng kasalanan. Ihayag ang kanyang salita dahil yun ang katungkulan ng lahat ng tao. Mag-share ng salita ng Diyos, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kapitbahay, kaibigan, sa lahat po, i-share natin ang salita ng Diyos. Dahil pagdating ng panahon na tayo kanyang kukunin na, sasalubungin tayo. Pag yun ang ginawa natin, naglingkod tayo ng tapat, totoo, sumunod tayo ng taos puso at kaluluwa, sasalubungin tayo ng ating Diyos. Welcome, my good and faithful servant. Amen po. Amen. Hallelujah. Napakaganda po ng ating pinag-aralan at narinig na naman ngayong hapon na to na sinasabi ng ating Diyos sa ating lahat, hindi lang sa akin, hindi lang sa aking pamilya, hindi lang sa mga pastor na totoong naglilingkod, hindi lang sa mga bishop na totoong nilaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos, kundi sa akin, sa ating lahat, sa ating mga anak, sa mga isisilang pa lang na bata o na ating mga anak, dapat natin ihayag, i-share ang salita ng Diyos, ang mabubuting salita ng Diyos, ang mga makapangyarihang salita ng Diyos, upang bata pa lang sila ay maging maayos na ang kanilang buhay, nakasama ang ating Diyos na buhay. Amen and amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Salamat po. Napakaganda po.
Sana po, balikan nyo yan ang ating pinag-aralan or basahin nyo po ito. Ano po, ng ating binasa. Chapter 11 ng 1 to 3. And then yung kanina, yung advice po sa mga kabataan, yung chapter 11 verse 9. Sabi po, at yung huli nating binasa sa 12 pa rin na chapter 12 verse 13 hanggang 14. Napakaganda po. Ano po? Salamat sa Diyos. Salamat sa hapon na naman na nakasama ko kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin naman para sa atin lahat at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sige po. Magsiyoko po tayo at ihanda po natin ang ating puso at kaluluwa sa pakikipag-usap ng maayos at taimtim sa ating Diyos. Yes, Lord, Father God in heaven. Hallelujah. Lord God, maraming salamat sa pag-aaral na naman namin. Ito'y nagtagumpay dahil kami sinamahan mo. Tagumpay na tagumpay po ang aming gawain ngayong hapon na to, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Tunay nga na napakabuti mo sa lahat ng tao. Tunay nga ang iyong pagmamahal at hindi nagbabago sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa iyong mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po na iyong tinuturo na wag na namin aksayahin ang panahon na to. At sa mga kabataan, mga anak namin bata, ay i-share din namin ang aming napapag-aralan, naririnig na yung mga makapangyarihan salita, O God. Huwag na naming antayin, O Lord, sabi mo nga na, manghina na ang aming mga katawan, ang aming mga bisig, manghina, pati ang aming mga tuhod, O God, na hindi na namin masilayan, huwag na namin antayin, na hindi na namin masilayan ang araw at ang bituin. Huwag na namin antayin na malagas ang aming mga ngipin at lumabo pa ang aming mga mata. Huwag na namin antayin, O God. Turuan mo kami, gabayan mo kami, samahan mo kami, O God. Tulungan mo kami na sa mga oras na to, Lord, kami laging magsaliksik ng iyong mga salita, O Lord. Magbasa ng iyong makapangyarihan sa lahat, O God. Sa iyong mga salita na nagbibigay buhay at pag-asa sa amin. Kalakasan nagbibigay, O God, at katagumpayan sa bawat isa. Nawa ito'y amin din ma-share sa lahat ng aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao. Thank you, Lord, dahil alam namin na sasamahan mo kami at pagtatagumpayin kaming lahat, O God. Hindi lang kami, Lord, pinapanalangin din namin at kiniklaim namin na pagtatagumpayin mo, Lord, ang aming Presidente Duterte sa kanyang mga isipin sa aming sa aming bansa, O God. Sasamahan mo siya at bibigyan ng lakas, tamang puso't isipan at pagtatagumpayin mo siya sa kanyang pamamahala sa aming bansang Pilipinas. Kasama ng kanyang mga mahal sa buhay na totoong naglilingkod sa bansa, O God, sa kanilang lugar, O God. Mga kasamahan niya sa pamahalaan na totoong naglilingkod at may takot sa inyo, O God. Ganon din sa mga mayors, Lord, mayora ng Santa Rosa, O God, Laguna, sa buong Pilipinas, lahat ng mayors, Father God, lahat, Lord, sa buong mundo, lahat ng mayors, pati mga kasamahan nila, pamilya, O God, ingatan mo rin sila, pagtagumpayin mo rin sila, samahan mo rin sila, O God, nawa lahat din sila yung magkaroon lahat ng takot sa iyo. Kasama, Lord, ng mga scientists, doktor, pulis, sundalo, O God, frontliners, lahat, Lord, ingatan mo po sila at pagtagumpayin din. Samahan mo rin sila at bigyan ng lakas ng katawan, O God. At lahat ng tao, Lord, lahat kami, Lord, lahat ng tao sa buong mundo, lukubin mo ng iyong makapangyarihang proteksyon. Ingatan mo kami, Father God, sa lahat ng oras. Samahan mo kami. I-bless mo po kami ang aming mga tahanan, lugar, O God, saan man sa Pilipinas, saan man sa mundong ito. Ikaw nawa ang manguna, O God, sa aming mga buhay, O God. Samahan mo kami pagtanggumpayin, O God. Huwag mo kaming pabayaan, O God. Salamat, Lord, dahil ang mundong ito, alam ko, Lord, we claim it, Father God, na aayusin mo na. Dahil kaming lahat ay sumasamba, nagtitiwala, umaasa sa iyong kapangyarihan, kadakilaan at pagmamahal, O God. Ay pagtatagumpayin mo kaming lahat. Aalisin mo na ang virus na yan, O God. Lilinisin mo na ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Makakapagsimula na kami ng mas maayos na buhay na kasama ka. Mas maayos na buhay nakasama ka, O God, na ang tiwala namin ay nasa iyo na, O God. Kami magbabalik loob at magsisisi sa lahat ng aming kasalanan, O God. Salamat dahil alam namin na patatawarin mo kami lahat na nagkasala sa iyo
na kami magbabalik loob sa iyo at magiging maayos na ang aming mga buhay dahil kasama ka na namin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po. Salamat po ulit sa pagsama nyo sa ating Bible study ngayong hapon na to. Salamat po talaga sa mga nanonood at patuloy na nagla-like. Salamat po sa inyo. Patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Kayo rin ay nakakabahagi ng pagpapala ng Diyos. Salamat po sa inyo. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po yung ating mga videos at yung notification bell po. Paki-click po para updated po kayo sa lahat pang i-upload ko pong videos. Marami pong ulit salamat sa lahat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po.